So ang common law partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenia sa detention facility ng International Criminal Court. Live mula sa The Hague, may unang balita kasama natin si Maris Sumabi. Maris. Igan, alas 11:14 na ng gabi ngayon dito sa the Netherlands at naghahanda na nga ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang ika-80 kaarawan ngayong March 28. Bumisita nga muli sa Scheveningen Prison ang common law partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenia para sana makadalaw sa kanya. Pero sa ikalawang pagkakataon na hindi pa rin siya nakapasok sa ICC detention facility. Nanatili siya pansamantala sa mga taga-suporta na ang ilan ay nagbigay pa ng mga birthday greeting card para sa dating Pangulo. Humingi ng paumanhin sa kanya ang isa sa mga abogado ni Duterte at nangakong pipiliting makapasok na siya at anak na si Veronica sa mismong kaarawan. Hiling niya pati sana raw sa Sabado. Bago si Hanilet ay dumating din sa detention facility si Vice President Sara Duterte na hindi na rin daw nakapasok. Kinuha lang daw niya ang 4 na maleta at balikbayan box na dapat sana ay para sa dating Pangulo pero hindi na raw kayang ma-accommodate sa loob. Sabi ni Sara, ito po sorry, hindi ako pwedeng magtagal, sabi ni Sara. Sa inyo, sa akin, na huwag niyo daw i-video yung kanilang, bawal po yun, sa kanilang bundok, i-video daw yung kanilang building at yung mga tao na pumapasok at lumalabas. Ayan, sa pool, pinagalitan si Sara Duterte ng ICC. Kaya hindi siya pinapasok ng araw na yon. Pinagalitan siya, hindi siya pinapasok ng mga araw ngayon kasi itong mga luga, kung ano-ano pinaggagawa. Ulitin natin. Sabi po nila, true sa akin na wag nyo daw po i-video yung kanilang, bawal po yon. Binibidyo yung kanilang building at mga tao na pumapasok at lumalabas doon. Tanga-tanga talaga. Ang bobo nyo talaga mga DDS dyan sa The Hague. Sa pool si Sara, no? At saka makakita, korte. Yung korte, bawal talaga video dyan kahit sa labas. Stupid. Bobo. Kayang ma-accommodate sa loob. Hindi ako pwede magtagal. Sa inyo, sa akin, na huwag niyo daw i-video yung kanilang, bawal po yun, sa kanilang bundok, i-video daw yung kanilang building at yung mga tao na pumapasok at lumalabas doon. Samantala, bagamat sa Abril pa ang deadline ng disclosure of evidence o yung pagsusumite ng disclosure of evidence ay naisumite na raw ng prosekusyon ng unang bahagi ng kanilang mga ebidensya sa International Criminal Court at copy furnished dito. Yan Tingnan nyo, si Sara mismo nagsabi sa ginagawang squatter na ugali ng mga DDS dyan. Akala naman itong mga squatter na to, akala na itong mga squatter na to, lahat pa pwedeng gawin dyan. Hindi nila alam, mas mataas pa yan sa local court, international court yan International Criminal Trial Court nga yan Tapos yung mga DDS, para mga squatter, kala mo nakawala sa kural. Stupid. Hoy, mag-subscribe kayo dyan, Trek Sevilla. Subscribe po kayo, Trek Sevilla, vlogger po natin yan. Kala mo nakawala sa koral, video ng video, binidyoan kung sino nasa loob. Ayan, pati yung kay Mideldea, napasama pa yung ICC. Bobo. Bobo yung mga DDS Hindi nyo pwedeng dalhin dyan yung squatter na ugali nyo. Hindi nyo pwedeng gawing squatter yan. Kaya nga nilagyan na kayo ng barikada dyan o nakakahiya daw kayo, sabi ng ICC. Alam nyo mga DDS dyan, bigyan nyo kami ng kahiyan. Ano na lang iisipin ng ibang lahi sa amin, tanga-tanga yung Pilipino.
'Di ba? Pumatay na yung taong nandito, kaya nga nandito yung kasi pumatay. Tapos may mga supporters pa. Ganun tayo katanga. Bigyan nyo naman kami ng kahiyan, mga didisit. Okay? Kung mag-rally kayo, wag dyan sa daig, sa may tapat ng ICC. Huwag nyo nang pakitang tanga-tanga yung Pilipino dahil sa inyo. May nakausap ako ng may nakausap ako ni, oy, happy birthday, Tatay Diggs, more birthday to come para magtagal ka pa dyan sa daig. Limel, thank you ha, Pornhub. Thank you, Limel. Diba? Yan ang mahirap sa atin eh. Tatanga-tanga yung mga taong to eh. Dala-dala nyo ko sana kung hindi kayo Pilipino eh. Kinahiya namin kayo eh. Biro mo sa Qatar. Biro mo, iisipin ng mga tiga Qatar, itong mga Pilipino, bastos sa kultura ng Muslim. Kami na naman damay. Diba yung sa Qatar kanina, yung naaresto. Ngayon, luluod ka ngayon sa Philippine Embassy. Anong iisipin ng mga kapatid natin Muslim dyan? Bastos ang Pilipino sa kultura ng Muslim. Dahil sa mga hayop na to. Anong forward ko kay Digong? Piso, duduraan ko pa sa mukha yan eh. Stupid. Pero mo hindi nyo na po binigyan ng kahiyan yung Pilipino. Kaya kayo eh. Pero mo sa Daego, pero naiinis na sa inyo yung ICC kasi kung ano-ano yung binibidyo nyo. Tapos pag video nyo, siyempre napapasama yung imahe nila. Tapos pagdating po doon sa Facebook page, YouTube ng ICC, tambak na tambak ang mga DDS. Akala nila makukuha nila yan sa paganyan-ganyan. Hindi nyo makukuha yan sa comment-comment, bobo, inutil. Diba? Kung lahat po ganyan, edi dapat ang dami ng nakalaya. Mga bobo talaga DDS eh. Stupid. Kilala nyo ba si Tong Kitty? Mata niya Edi dami na dapat nakalaya. Magko-comment ka lang. Magko-comment ka lang sa FB. Damihan nyo, milyon-milyon na comment. Makakalaya na. Sumama pa to si Gringo na pirma muna 5 milyon yan, sa tingin mo makakalaya, di dapat lahat ginawa ganon. ay mapula parati. Anak din ng Demon Duterte, kaya parehas lang ng ugali. Spoiled sa luho, kadiri. Peke ang mukha niyan, kadiri. Wala talagang sentido kumunto mga DDS eh. Pakiusap naman, bigyan nyo ng kahiyan yung mga Pilipino. Maayos kami, may utak kami dito. Pero mo kasi meron po, may nag-PM sa akin. Nakakahiya daw yung mga Pilipino. Lalo na yung nagtatrabaho dyan. Wala na, nakikita nila. Ano daw pinaglalaban natin? Ba't daw kailangan mag-rally para sa isang kriminal? Alam na sa Netherlands, syempre yung mga tiga Netherlands, alam nila nandun yung ICC. At sa ICC, dinadala lang po mga kriminal. Ha? Yung mga kriminal, yung mga pumatay ng marami at iba't iba pang kasong mabibigat. Nagtataka daw po yung mga citizen doon, bakit may rally? Bakit daw may rally? Ano daw pinaglalaban nating mga Pinoy? Alam naman daw nilang pumatay at syempre na mapapanood nila, itong mga Pinoy parang tanga. Stupid. Hindi nyo na binigyan yung kahiyan ng Pilipino. Walang ya talaga itong mga DDS na to. Walang yang ugali talaga.
Stupid. Nadadamay kami sa kalokohan nyo, mga impacto kayo. Hindi na lang kayong hindi na lang kayo dapat talaga dapat sa inyo pinapakuluan talaga ng mainit na tubig eh. Stupid. Lang kwenta talaga. Alam lang, puro katanga ng mga bobon to. Bisit. Si Mark po, ito may papakita po ako sa inyo. Ito po. Si Mark po, hindi na tahimik. Dati po tahimik si Mark. Ngayon, hindi na po tahimik si Mark. Ito, pakita ko sa inyo Happy birthday, PRRD. Okay. Kayang demonyo din kadiri. Ang nanay niya ay bet kakadiri. Rolo, higupa, Maria Juana. Bugis na, bato ng gito. Adik na, si Changi, inistado na. Rolo, higupa, Maria Juana. Bugis na, bato ng gito. Adik pala, si Changi, inistado na. Basta Di ba? Happy birthday si Mark. DDS. Si Mark. DDS. Si Manny. DDS. Pati si Cynthia. DDS. Buong pamilya. DDS. Si Camille. Delikado ka. Iyak na siya, gada droga sa lugar niya. Empleyado niya lulong pala, mga adiktos din pala. Taday ko pinakulong mo, iyak. Taday ko pinakulong mo. Grabe, no? Alam niyo po, panahon na talaga para mamulat ang bayang Pilipinas. Maging maingat kayo sa pagboto. Yung mga ganito po na mga kandidato na kinakampihan ng mali. 'Di ba? Sasabihin nila, ano ba mali sa pagbate? Hindi 'yon. May salita po ang buong pamilya nila na talagang nagagalit sila sa nangyari kay Digong. Panahon na tayo para mag-isip. Ngayon mo makikita kung sino ang kumakampi talaga sa mali. Stupid. Kaya pala absent ilang beses na po absent. Ilang beses nang absent. Hindi talaga nagpakita yung dalawa. Si Manang Aimee tsaka yung isa. Kaya pala absent Pero nung nandun tayo sa Intramuros, di ba kasama ko pa? Napansin nyo? Di ba nung nasa Intramuros, kasama ko pa yung nanay? Di ba? Kasama ko pa yung nanay, suportado kay BBM, yung pala may tinatagong lihim. Dati bilib na bilib ako dito Nung DDS pa ako, sabi ko, yes, Mark Villar. Kumbaga, kabisado niya gumawa ng bahay, Camellia. Yung pala, ibaba yung pera. Ito po, 51 billion. You are going through a rough time now pa.
Gusto ko magalit despite everything that you have done for the country. Asan yung ginawa, Pulong? Asan yung ginawa, Pulong? Ito ang kapalit. Ang hinayaan ka madala sa ibang bansa para husgahan ng mga hindi naman alam ang kalagayan sa Pilipinas. Ba't sino kayo, Nostradamus? Pero alam ko, ang sasabihin mo, mulang Pulong, you were raised right, kaya yan ang ipakita mo. You were raised right? Alam nyo, ano lang yan eh, simple logic lang. Sila Pulong, sila Sara, sila Baste, kaya po ganyan ugali niyan. Produkto yan ng broken family. Seryoso. And kadalasan po sa broken family, lalo na wala kang nurture ng yung itay, kadalasan po yan, lumiliis ka ng landas. At kaya po naging ganito si Pulong. At kaya naging ganyan si Baste, nalulong sa droga. Si Pulong, sumama sa sindikato. Tapos si Sara, nanununtok noon ng sheriff, talagang salbay na noon pa. Salbay na noon pa. Anong sabi ni Pulong, ay ni Duterte? Kung si Sara yan, sasabihin niya, bakit buhay pa yan? Diba? Yun. Oh. Kung talagang pinalaki, hindi galing, kaya naging ganyan to si Pulong. Sumama sa sindikato. Kasi nga, ganyan eh. Namana nila sa tatay nila eh. Stupid. Diba? Wala daw tayong alam na nangyari Pilipinas. Alam nga namin yung ninakaw nyo eh. Alam nga namin yung ninakaw nyo eh. With evidence. Hindi katulad ng mga DD-shit vlogger. Puro chismis. Kami, evidence namin, Congress mismo eh. Notaryado. Oh. Ang evidence namin mismo, hearing ng Congress, rinig ng buong Pilipinas. Oh. Notaryado pa. Eh kayo, evidence sa DDS. Mahusay si Tatay Diggs. Oh. Di ba tingnan mo si Joey, inakit ni ballpoint? O, patunayan mo nga yung 20 pesos na bigas. Ba't ako, yung iba nagsabi, tanga-tanga pala kayo eh. Pare-parehas kayo. Ang bobo talaga neto ni Joey. Ba't ako yung kasama ko si Simo? Ibig sabihin, iba kayo ng ideology ng kasama mo? Bobo ka? Oh. So, ikaw, hindi ka naniniwala sa 20 pesos na bigas? Yung kasama mo lang, sila Surayda lang nagsasabing 20 pesos na bigas? Stupid. Ma'am Linta Mori, si Baste, ewan ko, baka nagpapagulong na naman. Diba? Kaya ganito si Pulong. Pugad ng sindikato. Biro mo ha. Halimbawa ako, may inamon akong tao. Pakita mo yung tattoo mo. Live na live yung buong Pilipinas. Siyempre ako, putek kong ako, papakita ko para mapahiya si Trillanes. Diba? Papakita ko para mapahiya si Trillanes. Pero siya hindi niya pinakita kasi nga, totoo. Yun lang yun. Hindi niya pinakita kasi nga po, totoo. Ngayon, hindi naman pwedeng gawa-gawa lang ito kasi
Alam nyo, tayong lahat ay saksim buhay dun sa nangyari nung panahon ng mga Duterte. Nakikita natin yan, yung mga patayan, everyday. Nababalita po yan ng mainstream media at tayo po mismo, nakikita natin sa streets. Alam ng mga Pilipino na nangyari yung patayan. Hindi po ipinagkakailayan, kahit si Duterte mismo, inaamin niya na siya nagpapatay, siya ho nag-utos. So, for the record, Senator Trillanes, you had direct engagement with the ICC in relation to its investigation into the Duterte drug war. Yes, kasi nga Patay! Day! Yan ang masakit! Yan ang masakit, mga DDS! Yung tinatawag yung sundalong kanin, coordinated pala kay ICC. So, 2 puwet pala didilaan ni Duterte. Putek, mahirap to. 2 puwet pala ang didilaan ni Duterte. Unang-una, yung pansamantalang kalayaan niya, didilaan niya yung puwet ni BBM. Patay. Didilaan niya yung puwet para magkaroon siya ng pansamantalang kalayaan para September siya babalik sa dahig. Didilaan niya yung puwet ni BBM, makikiusap siya na pumayag yung estado na dun muna siya sa Pilipinas habang iniintay yung September 23. Oh. Ngayon, eto, pangalawang puwet. Puwet naman ni Trillanes. Kasi coordinated siya sa ICC. Anong connection yun, Yolo? Kapag si Trillanes po, siya po ang nagpasa nun, inurong niya yung kaso, welcome back, PRRD na. So, kailangan yung supsupin at diladilaan ang pinaka kuyukot ni Trillanes para makauwi siya. No choice pala. Paano yan? Wala talagang pag-asa. Meron pa pala pangatlo. Kung yung mga DDS, gegerahin nyo yung Netherlands. So, 3 lang ang option para makabalik si Digong. Unang-una, yung pansamantalang kalayaan na ibibigay lamang ni BBM. Halik sa puwet. Pangalawa, si Trillanes na pasimuno ng 2017. Coordinated siya sa ICC. Siya ang pinakikinggan ng ICC. Siya ang nagpapasa ng update sa ICC. Lahat ng hearing pinapasa niya sa ICC. Kaya nabuo ito. At inamin din nila Sec Remulla, John Vic Remulla, na nakikipag-coordinate sila kay Trillanes kung ano ba ang balita. So, pangalawang option para makauwi si Digong, didilaan niya ang kuyukot ni Trillanes. Yan ang mga kondisyon pala para makauwi. At ang pangatlo, ang pinakamahirap, gerahin ng DDS. Siyempre, hindi naman buong Pilipinas Gerahin ng DDS ang Netherlands. Yun lang ang pag-asang makauwi. Gerahin nyo na yung Netherlands, sugudin nyo yung kulungan ni Digong. I-retrieve nyo doon. Yun lang kasi ang 3 opsyon na kinakailangan nyong gawin para maiuwi si Digong. Wala, no choice. No choice. Pero matibay yon. Kung sakasakaling bilog ang mundo, kumbaga nagka-amnesia si Trillanes,
Pag si Trillanes po sinabihan ng ICC, hindi na nila tutuloy yung kaso, wala na, uuwi si Digong. Pero malabo pa yon sa puday ni Maharlika. Kilala nyo ba si Song Kitty? Mata niya ay mapula parati. Anak din ng Demon Duterte, kaya parehas lang ng ugali. Spoiled sa luho, Kadiri. So malabo po talaga. Wala po tayong paglalagyan, wala po tayong aasahan na paglaya ni Digong. Diba? Pansamantalang kalayaan, X na. Hindi naman didilaan ni Sara yung puwet ni BBM ng pamilya Duterte. X. Trillanes puwet, X din. Wala nang opsyon. O, pakinggan pa natin si Trillanes. Sabi ko nga, yung ilang testigo, no, ilang key witnesses na hawak ngayon ng ICC, eh kami po yung nag-facilitate. Mga witness, Las Cañas, Matubato, yung pare, si Garma, yung mga biktima ng EJK. Sila ang nag-facilitate. So, si Trillanes talaga ang susi para mapaatras yung prosecutor. Kung gusto ni Trillanes iatras to, sabihin sa head ng prosecutor na foreign prosecutor ng kasong ito, wala nga ICC, wala, uuwi siya. Kaso, malabo yun. Kasi biktima ng EJK ito eh. At saka ang galit ni Trillanes dito, mga 500%. Para makuha po nila yon. What will be your involvement in the ICC trial, in September when the evidence will be presented, setting in motion the trial? As a witness, palagay ko hindi naman po ako kakailanganin as a witness. Pero kung if I would be needed to attest to the veracity of certain facts or documents, then I'm ready to be summoned. Patay! Ngayon, hindi naman pwedeng gawa. Patay! Trillanes witness pa! Patay! Peke ang mukha niyan, Kadiri. Buhay ang demonyo din, Kadiri. Ang nanay niya ay Betka, Kadiri. Rolo, rolo, higupa, Maria Juana. Bugis na, patonan dito. Adik pala, si Changi, inistado na. Rolo, rolo. Patay! Lalong napindeo! Siyempre, may mga dokumento doon, katulad ng mga pag-appear niya. Di ba umapir siya? Umapir siya sa Quadcom. Siyempre, pinasa niya na yun doon. Dahil video televised naman yon. So, pwedeng palang mag-witness si Trillanes. Lalo na naloko, mga DDS. Wala tayong pag-asa. Tatay Diga! Disturbing. Empleyado niya lulong pala, mga adiktos din pala. Tatay ko pinakulong mo, iyak. Tatay ko pinakulong mo, iyak. Patay! Alam mo eto, mga DDS, isa lang panalangin ko sa inyo. Ito, lagi yung pagdasal. Sabihan nyo, mga tiga-Caloocan, attention mga tiga-Caloocan, mga DDS ng Caloocan, iboto nyo si Trillanes. Pag binoto nyo at nanalo siyang mayor, magiging busy yan. Hindi niya na iintindihin ang ICC. Gamitin nyo utak nyo. Okay? Para hindi mag-witness si Trillanes, gamitin nyo utak nyo. Ipanalo nyo si Trillanes sa Caloocan. Kapag naging mayor na yan, hindi niya na maaasikaso to. Okay? Kasi pag natalo si Trillanes, lilipad agad yan sa dahig.
binibigyan ko kayo ng huling opsyon. Kapag si Trillanes tumayo sa ICC, isa lang ang sasabihin niyan, Your Honor, please check the bank account of Mr. Duterte. Patay! Patay na kayo mga DDS! Ayun kagad sasabihin ni Trillanes, please check the bank account of Mr. Duterte. Because in the Philippines, in our Quadcom, he refused to show us the bank account from drugs. Patay! Yan ang payo ko sa inyo mga DDS, makinig kayo ha. Ipanalo nyo si Trillanes. Kasi pag mayor ka na, araw-araw, kailangan nasa flag ceremony ka, depende lang dyan kung may meeting ka. Siyempre, maiiya na yan, pupunta ng dahig. Kasi it takes 7 days doon. Sasabihin ng mga constituents niya, ano ba yan? Saan ka ba naglilingkod? Sa dahig, sa Netherlands? Susumbatan siya. So, maiiya na si Trillanes. Tatawag yung prosecutor. Brut. Good morning, Mr. Trillanes. This is the head prosecutor of the ICC, my friend. Hello, my friend. Can you please go to the witness stand next month for the September 22 for the Mr. Duterte hearing in September 23? Kung panalo siya, I'm sorry, my friend. I cannot go. I cannot leave my constituents here in Caloocan. I'm kinda busy here. And I think the statement that we passed to your office is okay. I think it's so okay and accurate that we can win the case against Mr. Duterte. Kapag nanalo, kung talo si Trillanes, brut. Hello, good morning, my friend. Mr. Trillanes, can you go here for the September 23 in the witness stand for Mr. Duterte? Stupid. Oh, yeah. Actually, I'm in the airport right now going there because I want to witness the downfall of that demonic ex-president. Stupid. And, hello, my friend. I will add something. Yes, Mr. Trillanes, I'm listening. Can you showcase? My friend, hello. Yeah, I'm listening, Mr. Trillanes. Can you showcase the bank account of Mr. Duterte? Stupid. Patay. Tapos, finish. Wala na. Ito po reality to ha. Hindi to katang isip, mga DDS. Realidad to. Tandaan nyo. Huwag nyong kalimutan. 2017. Trillanes ang nag-file ng kaso. Tandaan nyo yan sa utak nyo. Huwag nyong iwaglit yan. Hindi chismis tong sinasabi namin. 2017 siya ang nag-file. Anong sabi niya ngayon? If ever pwede ako maging witness, tatayuan ko yan. Pare Binirod, thank you. Pornhub. Pare Binirod, thank you. Di ba? Yan ang problema. Oh. Madidiin lalo si Digong.
Eh kung matalo si Trillanes, yari kayo lalo. Eh ipanalo nyo dapat si Trillanes. Yan ang problema. At kung ako sa inyo mga DDS, mahalin nyo si Trillanes. Baka sakaling magbago ang isip, i-atras na. Si Trillanes po, siya lang pwedeng magkaroon ng go signal. Parang local court. Dinimanda ka. Halimbawa ako, dinimanda ko si paring Bini Rod. Dinimanda ko si paring Bini Rod ng halimbawa, dinimanda ko siya ng death threat. Dinimanda ko siya ng death threat. So, gugulong lang yung kaso hanggat gusto ko. Ganon din sa local court to. Pero once na inatras ko po yung kaso, burado na yan. Ganon din po dito. Si Trillanes po ang nag-iisang alas. Siya po ang nag-iisang alas ng DDS para makabalik si Digong. Kaya, sorry na lang. Witness si Trillanes. Ah! Ang bato ay pagulungin na Gido pa, mariawana Buksan na, bato ng bato Adik pala, sitang kitibistado na Rolyo, gido pa, mariawana Buksan na, bato ng bato Adik pala, sitang kitibistado na Yan kasi mga DDS, mahirap mabuhay sa false hope, hallucination, false narrative. Mabuhay kayo sa totoong naratibo. Hindi yung binubuhay kayo ng mga hayop na vlogger nyo sa maling naratibo. Binubuhay kayo sa walang kwentang pag-asa. Diba? Isipin nyo yung natural na sitwasyon. Ang natural na sitwasyon, si Digong hindi makakalaya hanggat wala si BBM, si Trillanes, at gerahin nyo ang Netherlands. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang